Kani-kanyang diskarte ang ilang lokal na pamahalaan at mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw sa gitna ng damang init kanina na umabot po sa danger o mapanganib na level. Ang mga posibleng epekto nito sa kalusugan sa pagtutok ni Oscar Oida. Nagpa-misting operation na ang Manila City Hall sa Binondo kanina. Binasa ang kalsada para maibsan ang init. Sa tindi ng init, bawat hakbang sa kalsada tila extra challenge. Kalalabas mo pa lang, gusto mo na agad sumilong. Paano pa kaya ang mga traffic enforcer tulad ng 64 anyos na si Mang Jose na maghapong babad sa araw? Sobrang sakit ng init ng araw. Sa sobrang init po, para tayong natutunaw. Tubig is life, anya. Ang kaso, Yung tubig po yung baon ko pong tubig. Medyo mainit rin po kasi gawa ng sobrang init ng panahon. aba, enter Mang Elmer, the magbubuko. Todo diskarte para makabenta sa initan. Hindi lang sarili ang pinayungan, pati ang kanyang mga buko, may VIP shade din. Pero puwera biro, sineseryoso raw niya talaga ang pag-iingat, lalo't minsan na siyang na-stroke. Tinetest ko lang. Ito lang ang ginagawa ko. Paypay, inom ng tubig, tapos yung maintenance ko tuloy-tuloy ko lang. Tapos relax ko lang isip ko. Hindi pwede na tumigil kasi wala iinto na ang buhay kung titigil sa pag-anak buhay. Upang makaiwas sa hassle ng matinding init, dapat alam natin ang heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan o alinsangan na karaniwang mas mainit sa aktwal na temperatura. Kanina alas 12, 33.8 yung ating actual na temperatura. Then, ang ating tubig sa hangin or yung RH or relative humidity ay nasa 50. So, nakapagtala tayo ng 38 na heat index or alinsangan ng panahon. Kahapon, isa ang Dagupan, Pangasinan sa may pinakamataas na heat index na sumipa sa 46 degrees Celsius. Kaya nababawasan ang oras ng pamamasada ng ilang tricycle driver. Pagka ganito kasing oras, ma'am, sobrang init na po eh. Hindi namin alam kung saan kami sisilong eh. Tanghaling tapat, pagka ganito, bas kami ng biyahe. Hindi kaya eh. Pati ang ilang pasahero, nag-adjust na rin ng oras ng kanilang paglabas. Ayan, laging nakadala ng minifan tapos water. Ngayong araw, pinakamatindi sa buong bansa ang 45 degrees Celsius heat index sa Pili, Camarines Sur. Pinakamatindi naman sa Metro Manila ang 40 degrees Celsius heat index sa Pasay City. Lagpas ng mga yan sa caution level na 27 to 32 degrees Celsius heat index na maaaring mauwi sa fatigue kung matagal ang exposure. Lagpas din yan sa extreme caution level na 33 to 41 degrees Celsius heat index na maaaring magdulot ng heat cramps at heat stroke. Ang naranasan sa Pili at Pasay, danger zone na. Then, yung danger zone na po natin is 42 to 51. Then, yung extreme danger is yung more than 52 degrees Celsius. Yung danger zone natin, kahit na tumayo ka lang sa labas na medyo matagal, since mainit nga po yung nararamdaman natin, maaari ka nang makaranas ng heat stroke gawa ng sobrang init na ng katawan mo, hindi na siya nakakapag-cool down. At dahil sa easterlies o maalinsangang hangin mula sa dagat Pasipiko, posible pa ang matataas na heat index. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.